Okay, I think ito, breaking news to. Sabihin ko na ba yung nilusob tayo dun sa bahay? Okay. Okay, here's the thing. Yung asawa nung nag-XX sa amin, in-intimidate kami sa apartment ni Spokes Harry. Okay, ito yung kwento pala. I-remind nyo ako ha. Kasi witness ko po ito ha, yung aking mga kasama from LA. Si dalawang palangga ko. Nung umuwi kami, sabi ng friend ko, palangga, sabi niya may naghahanap dito kay Spokes Harry. Sabi ni palangga. Tapos sabi ko, sino yan? I-send mo nga yung picture. So, nung nag-send ng picture, kalbo, no? Kalbo yung lalaki. Tapos tinignan ko, sabi ko, naku, mukhang mga gorgorista. You know what I mean, di ba? Baka mamaya padala ni Bangag yan. Okay, ito yung nangyari. Ito, totoong kwento. Ito, ikaw, palangga, ako si Makabayan. Hindi ko siya kilala. I think okay lang magsalita ako, di ba? Kasi totoo naman ito eh. Nung nakita namin yung picture, sabi nito, sabihin ko ba kung sino kasama natin? During that day? What do you think? Yes or no? No na, okay. Sige, may kasama kaming importanteng tao, okay? Wag na. So, nung nakita ko yung picture, ang unang pumasok sa akin, Romanian, nagugurgur sa amin dalawa ni Harry. May video po kami, we cannot just show the video kung paano ko hinarap itong kalbo. Okay? So ngayon, sabi nito ni Makabayan, palangga, ako nang haharap. Kasi I'm so grateful for you. At talagang we love you. Dahil hindi niya kami kilala eh. Gusto niyang harapin yung kalbo. Hindi namin alam kung sino yung tao. Tapos sabi ko kay Spokes, no, stay here in the car. Dahil ikaw ang hinahanap, ako ang haharap. Pinipigilan ako ng dalawa kong kasama. Ang sabi sa akin, palangga, parang, no, wala ka, nasa bahay pala si palangga. Diba? Nasa bahay ka. Sino? Yung mga kasama natin, yung mga follower ko, no? Yung dalawa pala sa likod. Ito, si Navy SEAL, sabi niya, hindi na, wag ka na umara doon, baka magurgur ka. Alam mo kung anong ginawa ko? Bumaba ako sa sasakyan, hinarap ko yung kalbo. Okay? Nung hinarap ko yung kalbo, sabi ko sa kanya, sino ang hinahanap mo? Hinahanap daw niya si Harry. One day, paparinig ko sa inyo yung ipaparinig ko sa inyo yung, baka yung video pwede kong takpan. I will promise to you guys. Ipaparinig ko or ayusin ko yung video. Basta, one day, wag lang ngayon, nag-i-enjoy po ako sa Switzerland. So, hinarap ko yung kalbo. Sabi ko, sino? Sabi ko, anong kailangan mo? Ang sabi niya, I'm looking for Harry Roque. Sabi ko, sino ka? Sinabi niya yung pangalan, Dan Koff. Okay? Sabi ko, are you? Sabi ko, who sent you here? Are you from what company? O, pinadala ka ba ng gobyerno? But straightforward ako talaga, palangga. Tapos sabi niya, I'm looking for Harry. Sabi ko, can you just relay the message? I'm Harry's friend. Ganyan. Sabi niya, no, it's personal. Tapos bigyan niyang, may binanggit siyang pangalan. Okay? Na ate. Okay? Pangalanan na natin. Ate Jazz. Okay? Kilala daw niya si Ate Jazz. Hindi ko pa naintindihan kung sino si Ate Jazz. So, ang ginawa ko, sabi ko, sino? Basta tinatanong ko kung sino siya dahil akala ko gurgurero talaga. Nung binanggit niya ang pangalang Ate Jazz, tinawagan ko si Jazz. Okay? Sabi ko, Jazz, kilala mo bang taong ito? Dan Koff daw ang pangalan. Okay? Kailan ba nangyari yun? 2 days ago, no? 2 days ago nung umalis kami sa daig. Tapos sabi ni Jan sa akin, Ma'am, bakit ako? Yun ang bungad niya sa akin. Sabi ko, no, Jazz. Bini-verify ko lang kung kilala mo ang taong ito na Dan Koff. Kasi, binanggit niya yung pangalan mo. Hinahanap niya si Spokes Harry. Okay? Kasi hindi ko alam kung sino hinaharap namin na tao. Hindi ko alam kung gugurgurin ba kami or what. Tapos nalaman namin na yung Dan Koff pala ay asawa nung XXX, yung nag-ex sa amin. Maayos ko siyang kinausap. So, ang ginawa nitong Dan Koff na to, nung sinabi ko sa kanya na wala si Harry, wala si Harry dito, which is wala naman talaga dahil kami lang dalawa nitong bumaba sa sa apartment. Dahil nga marami kaming mga activities eh. Ang dami naming mga itineraries and everything. So, eto na. Umakyat kami ng apartment, yung kalbo, nandoon pa rin siya sa labas. Tinawagan, nagdababuzzer siya, tumatawag siya sa intercom. So, sinagot ko. Tapos, ang sabi niya sa akin, ano sabi niya?
kinukuha niya yung ring light, tapos ring light at saka heater. Diba? Tama, sabi niya, kukunin daw niya yung ring light at saka heater. Hindi ko maintindihan kasi hindi ko pa pala siya nakilala during that time eh. Dahil, I was really confused kung sino siya. Ngayon, nung sinabi niyang ring light, heater, nagte-text ako, sinabi ko dito kay Noily, tanongin mo nga kung bakit, bakit hinahanap niya yung ring light, ano ba to, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, no, I cannot decide. I'm just visiting here. I cannot decide kung babalik ko ba yung ring light or what. Hindi ko alam kung saan yung ring light na yun eh. Mas madami siyang mga sinasabi. Sinigawan ko siya, recorded po yon. I will show it to you. All the documents later. Sabi ko, don't intimidate us. Sabi ko ganon. Even if I'm not from here, wag mo kaming i-intimidate. Kasi intimidating eh. Harassment ang dating sa amin eh. Putangin nyo, sabihin nyo ngayon sa taong bayan, Alvin Chipmunk at lahat ng grupo mo, bakit nyo hinaharas si Harry Roque dito? I mean, hindi ikaw, pero yung grupo nyo. Ipapakita ko sa public lahat ang kabastusan nyo. Ayoko na sanang magsalita, pero kailangan malaman ng Duterte supporters, ng Maisog supporters, ng lahat ng mga sumusuporta para sa bayan, hindi para kay Marcos Jr. At anong sinasabi mo na nagbait-baitan ako, plastic kay Marcos? Spoke, sorry, naririnig mo ako ngayon. Paano ko in-approach si Amy Marcos doon sa event at sa restaurant? Speak up, Spoke. Ay, sinabi mo, walang plastikan. Kapatid mo kasi, at saka yung sister-in-law. Ayun. Plastikan. Ayun. At yung pinakilala ko si Distressed Mother, doon sa restaurant, andun si VP Sara. Nakikinig si Inday sa amin. At sabi ko, ayan, Amy, sabi ko na gano'n. Senator, sabi ko, yan si Distressed Mother. Pinakidnap ng kapatid mo at ng sister-in-law mo, yung dalawang minor de edad. Ando doon si Vice President Sara. Narinig ni Inday Sara at si Inday nag-engage. Sabi niya, oo, siya yung biktima ng ISAF. Diba, Smokes? Yeah. Ng mga ISAF nando doon. Huwag mong lolokohin ng Pilipino, putang ina nyo. Huwag nyong dadaanin sa kasinungalingan. Ayoko na talaga dapat magsalita dito dahil sabi ko nga hindi worth it, pero I think it's worth it dahil kailangan malaman ng taong bayan ng inyong mga kadyutahan. Okay? Sabi ni Krisha, buti pa si Robin, isang sabi lang sa kanya, tulong, well, si Robin nakasama ko, walang ano yan. We're good friends. Okay? Marami kaming mga pagchika-chikahan dito. So ano pa ba ang mga issue na hindi ko na dapat kong bagitin? Basta pinuntahan kami nung kalbo, akala namin talaga manggugurgur. Sa totoo lang, ganun po inaharas si Spoke Sari dito, tsaka ako. Tinatakot nila ako. Sabi nga nito ni Palangga, kayo, lahat kayo dito. Sabi niya, Palangga, tapang mo, what if kung nabaril ka or nasaksak ka? Sabi ko, ang buhay is destiny. May kamay din ako. Sabi ko, kung babarilin ako or sasaksakin ako, di agawin ko at itarak ko sa ngalangalan niya. Diba? Ganun lang yung buhay. Kung mamamatay ka, that's it. Diba? Yun na yung end of story. Bye. Diba? Ganun lang naman ang buhay eh. Sabi ni Sham Lee, kung pure na maka-Duterte mga yan, dapat pumigil sa speech si Atty. Harik dyan pa lang. Ayun. Ako talaga, you guys, yung mga palangga ko sa Amerika, na mga naatenan ko na, ay teka lang, nakita na pa na yung bra ko dyan, punyeta. Buti na lang pink yung bra ko. Umuputok. So, haban, palangga ko mo nga, kakaya naman. Sorry. I will close it. Makasabihin nilang sisidus ako. Pwede rin. Ayan na rin daw ko, excuse me, totoo naman yan. Hindi yan salamat, doktor. Yan ang asset ko. Yan lang ang kayamanan ko. Alright? Okay, ano pa ba? Ano pa? Diba, Marco Red? Ganun lang. Tapos na yung buhay mo. Bye-bye. Alam mo, ipipilit mo mabuhay, patay ka na. Ano, pati palibre, ano daw? Pati palibre. Basahin ko kayo mga comment. Palagi pa ulit-ulit sa live. Palagi. Anong palibre? Ano yon? Anong palibre? I don't know about that. Cotton Fin? Anong palibre daw? Anyway, ano pa ba yung mga, alam mo, nalulungkot. Ako talaga nalungkot. Lalo na dito kay yung pinuntahan namin. Dito ngayon sa
Netherlands. Nakikita ko yung alam mo yung mga kababayan natin, gumagastos ng bus, nag-chip in sila, nagtutulong-tulong sila para sila makarating kay, ano daw, mahilig magpalibre. Sabi ni Commander, kailan kami nagpalibre? Kailan kami nagpalibre? So sinusumbat nyo sa amin yung mga binibigay na kape doon? Yung mga pansit doon? Takainan nyo. Huwag na kayo magdala ng pansit pang mga ano kayo, anong libre sinasabi? Hindi ko kasi nagsumbat. Yung mga tao nagdadala ng mga pagkain doon randomly. Syempre ako, gusto ko makipag chika-chika sa mga palangga ko, mga Filipino, kasi this is my personality. I cannot change my personality. Sabihin ko, ay palangga, baka naman, may pansit, nakita niya mga kumain ako, may kape, tapos yung nagtitimpla doon ng kape, anong pangalan nun, yung lagi siya nandoon? Marivic, kababayan ko yun eh. Kababayan ko siya, I don't know, hindi naman siguro si Marivic nagsumbat sa akin. Palangga dahil binigyan ako ng kape, noon pa, nung first day ako nasa tunnel na kami, pasensya na kayo. Ngayon, nung mga first day pa lang kami, may mga nag-aabot sa akin, mga chocolates. Istorya natin yung chocolate. Kwento ko na ba yun yung chocolate na binigay sa akin? Na akala na iniisip natin merong lason? Okay, I will tell you about may nagbigay sa akin chocolate pag may ilaw na. Ito yung mga naalala ko lang kasi sa dami ng kwento, ang dami mga palangga na nagme-message sa akin. Ano ba yung palibre? Gusto ko i-address yung nagpapalibre kami. Okay? Anong palibre? Okay? Ano daw? Hindi ko alam yung libre. Definitely, mga kababayan. Okay, sino bang yes, nililibre po kami. Libre nga yung tulog namin kay MJ eh. Libre nga yung tulog namin kay Ma'am Beth. Libre yung pagkain namin sa kusina, Azel's Kusina. Pero in-offer yun. We can afford. Kahit kumain ako kahit kumain kami araw-araw ng lechon, everyday, we can afford. Kaya lang, mabilis ang buhay natin, matutuwa sila. Diba? Hindi kami nagpapalibre. Kayo, si Spokes Harry, ang daming invitation. Diba? Hindi siya nagpapalibre. Walang ganon. Okay, napakasipag nga nito ni Spokes, nagluluto ng kung ano-ano mga ginagawa. Sabi ko, Spokes, grabe, hindi ka napapagod. Alam mo ba siya, ito gusto ko lang, ito coming from a friend. Si Spokes Harry, dating spokesperson, dating congressman, napakatalinong abogado, at hindi mo matatawaran ng credential niya. Pinagtitimpla ng kape, hindi lang ako, yung kahit sino doon, magkape ka na, gising na kayo, magluto siya, tapos babastusin nyo, wisit kayo, hindi kayo magwawagi. Hindi kami nagpalibre ha, nasabi, libre mo naman kami, baka ano naman, bigyan mo naman kami, wala pong ganon, hindi ganyan ang daw, may sponsor daw si Attorney Harry sa hotel. Ano pinagsasabi mo? Okay? Alam nyo, dito nga, itong istorya. Ito another story. So, ito tungkol kay Ate Beth. Ito real deal to. Kagabi kumain kami, di ba? Sa restaurant ng Lilis ba? Lilis, okay. So, na-appreciate ko na ikaw, ako, si Makabayan, na-witness niya yon, na yung hospitality ng mga Filipino. So, anyway, bago kami pumunta dito sa Zurich, nagbubook kami ng hotel. Alright? Diba? Nagbubook kami. Ngayon, bigla ko naalala. Sabi ko, alam ko may nag-i-invite sa atin sa Zurich. Beth ang pangalan, nag-message sa akin. Sabi ko, teka nga, hanapin ko yung message. Okay. So, nung nakita ko yung message, tinawagan ko, ay Ate Beth, sabi ko, papunta po kami ng Zurich. Ay, Mahalika, sige, dito kayo sa amin. Ganyan. Excited si Ate Beth. Okay, so fast forward, kumain na nga kami kagabi, nabusog na kami lahat. Sabi niya, palangga kasi Bisaya, nagrent ako ng Airbnb kasi sabi niya yung husband ko, ito real story, hindi kasi pumayag na magstay kami. Kasi strangers kami. Tsaka alam ko, ang mga puti, whether ikaw ay European o Amerikano, straightforward yan na, ba't nga naman kami tutulog doon? Hindi niya kami kilala, di ba? Strangers kami. Pero kasi dahil Filipino tayo, si Ate Beth, gusto kaming i-accommodate. Sabi ko, no, Ate Beth, okay lang. Sabi nag-rent kami ng 2 room doon, yung matulugan, hindi naman ganun kaganda. Pero, may matutulugan kayo at okay naman. Sabi ko, Ate, cowboy kami. Although yung madam ko dito, kaya po niya magbayad ng hotel. Kahit
Wag naman masyado kumaya. Kahit 10, kahit 10 room. Okay? Kahit 10 room. Yan naman yung totoo palangga. Diba? Ngayon sabi ko kay Ate Beth, huwag ka mag-alala, cowboy ako, ganyan, cowboy naman kami, walang problema. Ito na nga. So, akala namin, doon kami matutulog sa Airbnb. So, ngayon, sabi namin, sige, daan mo na lang kami sa parang 7-Eleven sa store. Kasi bibili kami ng shampoo, kundi mga toiletries ba? Hindi dumaan kami, kasama ang palad, nasaraduhan kami. O, di 2 minutes late kami, sarado. Anong gagawin namin? Wala kami mga toiletries. Si Ate Beth, gustong-gusto niya kami talagang patulugin sa bahay niya. Tapos ito, spokes, ito hindi mo to nakita, nasa kotse ka. Akin na yung cellphone mo palangga, i-demo ko lang sa kanila, magdi-demo ko. Okay, anyway, sabi ni yung kasama ni Ate Beth, si Joy, nakikita ko frustrated yung mukha niya, malungkot. Hindi yun to nakita yung angulo. Dahil Bisaya nga ito mga to, alam ko ang language ng Bisaya. Alam ko ang ugali ng mga kapwa ko Pilipino. So, nagaganyan-ganyan si Ate Joy. Sabi ko, Ate, ba't ka malungkot? Ayaw niya sabihin sa akin. Sabi niya, kasi Marlica, sabi niya, hindi daw nalinis yung Airbnb. So, parang ayaw kami dalhin doon. So, nag-decide kami, sabi, mag-hotel na lang kami, walang problema. Maghanap na lang kami ng hotel. Tapos, itong si Ate Beth, gustong-gusto niya kami accommodate. So, kinakausap niya yung husband niya. Tapos ngayon, nung kinausap niya, finally, nag-agree. Tapos tuwang-tuwa si Ate Beth, kasi gustong-gusto niya kami patulugin. Sabi niya, Day, kasi Bisaya nga, okay na sa kanya. Naku, kahapon, alam mo, ayaw na ayaw niya, galit na galit, nag-aaway pa kami. Sabi niya, pero okay na, happy na siya. Tapos sabi ko, okay lang ba talaga? Shit, ang ganda ng view. Dali lang. Ay, hindi ko maggalaw yung ayan, ang ganda ng view. Ayan, ang ganda ng view. Okay, tuloy natin yung kwento